Good day everyone, especially to our instructor that are watching. Good day po. Before we start, let me formally introduce myself. I am Hazel Tivar from VSA 1A. Today, I'm going to discuss my same topic that is all about ecological concept and integrated pest management in IVM and rice farming. I'll be discussing how the sustainable and practices can help improve rice production, reduce environmental impact, and ensure food security. I hope you find this presentation both informative and interesting. So, rice farming and its importance. Rice farming plays a significant role in providing food and livelihood for millions of people, especially in the Philippines. However, it also has environmental impacts, making sustainable practices essential for the long-term health of rice ecosystems. So, rice farming is really important, especially in the Philippines, kasi it's not just about providing food, but it also supports the livelihood of millions of people. Malaking part po siya ng economy natin at sa araw-araw na pamumuhay ng mga pamilya in the whole country. But katulad nga po ng ibang agricultural practices, may epekto rin po yung mga rice farming sa environment. So that's why po importante po na mag-adapt tayo ng mga sustainable practices sa pagtatanim po ng palay para hindi lang po natin siya basta ma-make sure na may sapat na bigas po in the near future. So, ecological concept in rice farming. Understanding basic ecological concepts help maintain balance in rice farming, such as biodiversity, nutrient cycles, and energy flow. These concepts are crucial for promoting sustainability and productivity in rice fields. So next is introduction to integrated pest management, or we call IVM. So IVM is pest management strategy that integrates various methods to control pests without relying heavily on chemical pesticides. This approach not only reduces environmental impacts but also promotes long-term agricultural health. Integrated Pest Management, or IVM. So what is IVM? Integrated Pest Management is an environmentally responsible approach to pest control that combines biological, mechanical, and cultural methods to manage pest populations, minimizing the use of chemicals. So, yung integrated pest management or tinatawag po natin na IVM is isa po siyang way para makontrol po yung mga pest sa mga sakahan nang hindi lang po umaasa sa mga chemical. Kasi po kapag po pinagsasama nito yung mga iba't ibang paraan para matulungan po yung mga magsasaka na makontrol po yung mga peste ng mas natural at mas sustainable. Hindi po ibig sabihin na laging gumagamit po ng mga chemical, but ginagamit po yung mga natural na element ng peste. Ito po yung mga tamang paraan ng pagtatanim. And also yung mga gamit para maiwasan yung pagdami ng peste. And yung goal po ng IVM is ma-maintain po yung magandang ani habang pinapangalagaan din po yung ating kalikasan. Ecological concepts in IVM rice. Biodiversity in the ecosystem, balance in rice fields home to diverse areas of plants, animals, and microorganisms. Maintaining biodiversity helps control pests naturally, so fertile health and ensure more resilient ecosystems. So, when it comes to rice fields po, marami pong iba't ibang klase ng halaman, hayop, and other organism na tumutulong po sa economy. For example po, yung mga insects like ladybugs, ito po yung mga natural na kumokontrol po sa pest tulad po ng mga aphids. Kapag po inaalagaan po yung biodiversity, yung pagkakaiba po ng species is hindi na po kailangan gumamit ng mga chemical para po ma-control yung pest. Kumbaga po yung mga natural na predator po ng mga pest tulad po ng mga even or insects is sila na po yung gumagawa ng trabaho. I mean, nakakatulong din po ito sa pagpapalakas ng kalusugan ng lupa dahil nga po yung organism sa ilalim po ng lupa is tumutulong po sa pag-recycle ng nutrients. So, kapag maayos po yung pagkakabalance ng halaman, hayop, and organism, mas maganda po yung magiging ani. Human-wildlife interaction. Farming practices significantly affect local wildlife. Promoting ecological balance through sustainable practices allows for harmonious interaction between farmers and wildlife, maintaining biodiversity in rice ecosystems. So, pagdating naman po sa rice farming, malaki po yung mga effects ng mga practices sa mga hayop and so on sa kalikasan po. Kasi for example, kapag po gumamit tayo ng mga sustainable farming methods, hindi lang po natin pinapalago po yung mga pananim, but also naalagaan din po natin yung mga wildlife sa paligid. Kasi yung mga hayop and ibon and iba pa pong organism sa rice fields is mayroon din po silang obligation sa ecological balance. Kasi kung tama po yung paraan ng pagtatanim, hindi lang po yung crops yung lumalago, but also rin po yung mga hayop po na tumutulong sa ecosystem. Tulad po ng mga insekto na kinokontrol po yung pesta or mga ibon na nagkakaroon po ng tirahan sa rice fields. Kaya po importante po yung harmony or yung balance yung relationship na magsasaka sa wildlife.
So why IPM is important for rice farming? So IPM reduces the reliance of harmful pesticide, making farmers safer for both farmers, consumer, while protecting the environment. It also helps maintain a healthier ecosystem and can be more cost-effective in the long run. So, mahalaga po yung IPM sa rice farming because this help to reduce not using a chemical. Once po kasi na hindi po tayo umasa masyado sa chemical, mas safe po na hindi po lagi yung mga magsasaka but also yung mga customer. Isa po yung mga paggamit po ng IPM is hindi lang po makakabuti para sa kalikasan but also para makatipid din po tayo sa pangmatagalan. Kasi kahit po may mga gasto sa mga tools, mas mura din po ito kumpara sa paulit-ulit ng pagbili ng chemical. At hindi lang yan, mas maganda rin po kasi yung kalidad ng ani kasi hindi po ito tinatama harmful chemicals na pwede pong maka-apekto sa ating mga crops. Key components of IPM. Biological control. Introducing natural predators or parasites to control fast population using dragonflies to reduce mosquitoes. Culture practices. Implementing practices such as crop rotation, implementing pest-resistant rice varieties, fast build-up. And next is mechanical control. Using physical barriers like nets or traps to prevent pests from reaching the crops. First po is yung biological control. Tulad nga po ng dragonflies na tumutulong po sa pagpababa po ng population ng mga lamok, while yung mga cultural practices na ginagawa po ng mga magsasaka tulad po ng crop rotation, kung saan po binabago yung mga tinatanong or pananim bawat season para po hindi magtagal yung mga pest sa lupa. Nag-introduce rin po sila ng mga pest-resistant rice varieties na hindi po madaling dapuan ng mga peste. However, isa rin po sa mga ginagamit po ng mechanical control is yung physical barriers tulad nga po ng lambat or bitag na nilalagay po sa sakahan para po harangan yung mga pests at hindi po nila makuha yung pananim. Aside from that, may chemical control din po na nag-i-insist po ng mga safe chemical kapag talagang kailangan. Pero hindi ito laging ginagamit. Meron din naman pong monitoring kung may mga pests or kailangan po mag-intervene ng pati na rin po sa paggamit ng education at training sa mga magsasaka para malaman po nila yung tamang paggamit ng mga paraan ng IPM. Benefits of IPM. Environmental benefits. Less pesticide use means less environmental contamination and greater biodiversity. So, isa po sa mga pinaka-important benefits ng IPM is yung mga effects po nito sa environment. Kasi kung mas kunti po yung pesticide na ginagamit, mas kunti rin po yung pagkasira po ng ating environment. Kasi halimbawa po, katulad po ng sabi ko kanina sa IPM, kapag po gumamit tayo ng crop rotation, hindi lang po tayo nagtatanim ng palay taon-taon. Pwede po tayong magtanim ng gulay o ibang crops na hindi po gusto ng mga pests na umaatake po sa palay. Kaya po, hindi rin po madodominate po yung mga pests sa area at mababawasan po yung mga paggamit po ng pesticide. Number 2 is economic benefits. So, over time, IPM can reduce cost-related pesticide purchase and improve sustainability of rice farming. Sa economic benefits po, malaking tulong po yung IPMs na halimbawa po, kung sa isang taon po sa isang magsasaka ay bumili po ng halaga ng pesticide, masisira po yung kanyang budget. Pero kung gumagamit po siya ng beneficial insects, tulad po ng ladybugs at spiders, na kumakain nga po ng aphids and iba pang pests, mas makakatipid po siya kasi hindi na po niya kailangan magpabili ng chemicals. Isang example po rin dito yung mga farms na gumagamit po ng ladybugs para po i-control po yung mga aphids sa palay. Hindi rin po kailangan bumili ng pesticides kasi nagtitipid na po sila doon. Bukod pa po doon is yung paggamit po ng IPM is nagbibigay ng mas sustainable na paraan sa pagpa-farming. Kaya po mas matagal at mas productive po yung farm sa mga darating na taon. So, challenges in implementing IPM. Number 1 is lack of resources. So, many farmers lack of access to the tools or knowledge needed to implement of IPM practices effectively. So, isa po sa mga malaking challenge sa IPM po is yung mga lack of resources. Marami po kasi magsasaka, lalo po dito sa amin, yung mga nasa malalayo pong lugar na wala pong access sa mga tamang tools or training para po gamitin sa IPM. So, isa ko pong halimbawa dito yung mga magsasaka po na hindi pa po na-expose sa mga bagong technology. Yung hindi pa po alam kung paano gamitin yung mga beneficial insects, tulad po ng mga sinasabi ko kanina. Mahirapan po sila mag-implement po ng tamang practices kasi hindi nga po nila alam lahat ng magsasaka na may kakayahan po pala na bumili ng kagamitan or magsimula na bagong ways tulad ng crop rotation. Kaya po minsan is mas pinipili po nilang
i-continue po yung paggamit ng pesticide dahil po yung mga nakasanayan po nila kaysa po mag-invest po sa mga bagong systems na hindi naman po nila gaano naunawaan. Number 2, resistance to change. Some farmers may be reluctant to change traditional farming methods, especially if they've been using pesticide for many years. Overcoming this challenge. Number 1 is knowledge gaps. There's a need for more widespread education and training on the best benefits practices in IPM. So, isa po sa mga pinakamalaking solution po sa mga challenge IPM is yung pagtutok po ng mga knowledge gap. Marami po kasi mga magsasaka na hindi pa po fully aware kung ano po yung mga benefits ng IPM or kung paano po nila ito magagamit sa kanilang sakahan. So, kailangan po talagang magkaroon po ng mas malawak po na education at training tungkol po sa IPM. And also, halimbawa po, kung may mga trainings programs or seminars sa magpapakita ko po kung paano gamitin or yung mga beneficial insects or kung paano po mag-crop rotation na mas magiging bukas po yung mga magsasaka sa paggamit po ng IPM. Isang magandang example po dito yung mga kung may mga local agriculture office po ano magtuturo ng mga magsasaka kung paano mag-apply po ng mga natural methods. At ipakita po sa kanila yung mga hindi lang po ito makikinabang sa crops nila, kundi pati na rin po sa ating environment. Number 2, education and training. So farmers need to educate IPM techniques and how they benefit their crops in the environment. Farmers need to educate on IPM techniques and how they benefit their crops in the environment. So, pangalawa po, yung education training po is napaka-importante para po maayano po nila yung FPM. Kasi kailangan po matutunan po ng mga magsasaka kung paano po gamitin yung mga natural methods and also para po mapakinabangan po nila. Halimbawa po, kung may workshops or mga online courses na nagtuturo po kung paano po gamitin yung mga crop rotation or kung paano po i-manage yung pest na gamit po ng mga natural methods, mas magiging madali po para matulungan sila or maging aware po yung mga magsasaka natin dito. And also sa ganitong way po kasi is malalaman po nila na hindi lang po ito makakatulong sa kanilang ani kung hindi rin po sa kanilang kalusugan. And kung matutulungan po sila na makita po kung paano maging sustainable yung farming nila is magiging open po sila sa bagong pamamaraan. Katulad po ng sinasabi ko po ngayon tungkol sa IPM. Kasunod po is yung government support. So government programs can help provide resources and incentives for farmers to adopt IPM practices, improving their sustainability and productivity. So, yung government support naman po is ito yung malaking tulong para sa mga magsasaka na gusto pong mag-shift sa IPM. Marami po mga magsasaka po na nahihirapan po mag-invest sa mga bagong technology na practices dahil nga po sa kakulangan po ng pondo or resources. Kaya po, malaking bagay po kung yung government po mismo is yung maglalaan ng program na tutulong po sa mga magsasaka natin. Example po, kung yung government po is example po, kung ang government po is magbibigay po ng subsidy para po sa mga natural na pest control or mga training programs po na nakatutok po sa IPM, mas madali pong magiging or mas madali pong magiging access sa mga magsasaka na mas madali pong magiging access sa mga magsasaka ang mga importanteng resources. Isang magandang example po is kung yung gobyerno nga po is mag-organize po ng mga financial Isang maganda example is kung yung gobyerno po is mag-organize po ng financial initiatives na magsasaka mag-apply po ng crop rotation or magpapakilala po sa mga beneficial insects. Summary of key points. IPM is a sustainable approach to pest management or farming that helps protect the environment, improve crop yields, and reduce costs in the long run. By integrating ecological concepts, rice farmer can build a more resilient and efficient farming system. So, IPM is sustainable approach sa pest management sa rice farming. Kasi ito po yung method na hindi lang po nakakatulong sa mag-protect po ng environment, pero nagpapatas din po siya ng ani ng palay. Kasi po yung IPM reduce the use of harmful chemicals, so mas safe po yung environment and makakatipid po sa mga magsasaka sa gastos.
By using ecological concept like crop rotation and beneficial insects, nakakapag-build tayo ng mas resilient na farming system. Mas efficient po siya sa sustainable, which means magiging mas madali po sa mga magsasaka na magtanim at mag-harvest po nang hindi po naapektuhan yung ating kalikasan. In short po, IPM is win-to-win, not only for farmers, but also the environment and community. Kung lahat po kasi ng mga magsasaka is makaka-adapt nito, magiging mas magan po and sustainable rice po yung farming ng mga susunod na taon. And for me, kung gagamitin po natin yung natural methods gaya ng crop rotation at pang-encourage po ng beneficial insects, mas magiging malusog po yung lupa natin is mas madali po magtanim. Like na ganitong practices, hindi lang po siya nakakatulong sa pagtitipid, but also magiging mas maayos po yung ecosystem natin because I believe IPM is the future and it's something I believe it's worth embracing. And before I end this video, let me remind you that life is like a bicycle. To keep your balance, you must keep moving.